I deserve them. Yan ang sagot ko sa pamangkin ko when he was interviewing me as Lola Puentosera for a journalism school project. Tinanong niya kasi ako, ano masasabi niya sa mga bashers niyo online, lalo na yung nasa Reddit? I read them, tita, and honestly, I wouldn't handle it the way you did. I don't even know if I can handle such hate. I had to laugh. Nakita ko sa mga mata niya yung Gen Z attempt at empathy, trying to imagine how I must have felt being bashed online. Ano nga kaya ang tingin niya sa akin? Cringe oldie, cloud chaser, polarizing tita bear, 80-80 energy. Imagine, 50 na ako. Pero imbes na sa barangay ako nakikipag-away, pilingerang sa social media ako nakikipag-rumble. Priorities, di ba? Note to self. Tanungin si pamangkin next time na magkita kami. But here's the truth. I hope my confrontational approach ages like fine wine on the internet. Alam niyo naman, wala talagang nadidelete sa digital universe. Baka by the time na may apo na ako sa kuko, andun pa rin lahat ng digital footprints ko. But I'm okay with that. Looking back on the Reddit encounter, oo, I would have probably tweaked things here and there. Pero in general, I'm kind of proud of how I stood my ground. Take note, hindi ako nakaramdam ng bullying in that context. I was bashed, yes, but I wasn't broken. I wasn't even offended because I understood the basics. No one owes me eternal loyalty online. I choose to put myself out there. I branded myself as an author, a mental health advocate, a public speaker. I earned my keep and a little corner on that big public stage. And the same stage gives everyone else the right to say, wala naman sa panlasa kong presence ni Lola Puentosera sa social media. Well, I cannot be everyone's cup of tea. Gets ko naman yun. Ganyan talaga sa public square. Give and take, clap and clap back. We live in a world where free speech exists after all. Kaya carry lang. So for me, sticks and stones may break my bones. But bashing, words in its harshest form, doesn't get to decide my identity. Hanggat walang physical assault at suntukan sa parking lot. Charot. Kaya kong gawing blessing ang bashing. Kaya kong gawing blessing ang bashing. Because at the end of the day, the power to get hurt or to rise above, nasa akin pa rin. Hindi ko bibigay yun sa bashers. Never kong isusuko yun sa iba. Lalo na sa mga netizens na fake ang profile sa social media. Let me say this clearly. I was bashed, but I was not bullied. And that's why this book exists. To help those who've been publicly criticized, dragged, or roasted online, but still have the power to fight back, laugh, learn, and rewrite their story. Bullying is a different issue. Kapag may imbalance of power, predator versus prey, victim versus aggressor, ibang usapan na yun. Hindi laging applicable ang humor, boundary setting, or self-reflection kung may harassment, organized attack, or physical danger. Pero kung ikaw ay tulad kong bashed, not bullied, pero may sariling boses, may sariling lakas, at may kakayahan pang i-flip ang script, then this book will teach you how to sharpen that inner strength. Put on your digital armor and step out of the bashing not as a victim, but as a victor. Balikan ko lang yung, balikan ko lang kung paano ko nasabing, I deserve my bashers. Kasi I was having a quiet time with God. So, iyak lang ako ng iyak. Not out of pain, but I was overwhelmed with gratitude. Paulit-ulit ako nagpapasalamat sa Kanya for every milestone He allowed me to reach, every book published, every invitation to speak, every award, every sale, every bonus, every gig. I was especially grateful for the greatest blessings of all. Um, I was especially grateful for the greatest blessing of all, a healthy, loving family. And in that moment, I realized that my relationship with God was growing deeper than ever. O sino bang di maiiyak sa kabutihan ni God, di ba? Then suddenly, there's a voice, my own dark, familiar voice, whispered, hindi mo deserve yung mga yan.
So napamulat ako. And for a second, naniwala ako dun. Kasi parang bumalik yung batang ako. Traumatized, hurting, always thinking, sana mamatay na lang ako. I don't deserve this pain. Wala nangyayaring mabuti sa akin. I don't deserve anything good. Alam mo yun, all those old wounds rushed back. I grew up listening to and believing the same inner monologue. You're a loser, you're a bad person, you don't deserve any blessing from God, wala nagmamahal sa'yo. Kaya naman kahit ngayon na God has gifted me inner peace, may parte pa rin ng puso at utak ko na naniniwala sa mga kasinungalingan na yon. Buti na lang talaga the Holy Spirit within me spoke louder. He gave me discernment. He reminded me who I truly am. And in that moment, gratitude returned and I prayed, Lord, since kasama kita sa lakbayin ko as Lola Cuentosera, lahat ng mangyayari sa akin, good or bad, I deserve them. Kasi may plano ka sa buhay ko. And that includes bashing. Yes, even that. Because if God allowed it, then there's a purpose behind it. If He is with me, then kasama ang bashing sa aking journey. That said, nothing is wasted. True enough, sa librong ito, malalaman yung deserve niyong mabash. At okay lang yun. You're gonna be okay. Sabi nga ni Jesus, if the world hates you, keep in mind that it hated me first. John 15:18. So in this book, we will learn how to turn hatred into healing, bashing into blessing, and criticism into calling. Because long before the world had opinions about us, Jesus already loved us first. Interesting, isn't it? Jesus loved us first. Unconditionally pa. Pero parang hindi pa rin sapat. Gusto pa rin nating magustuhan tayo ng mga tao. At hindi lang magustuhan, kundi mapansin, ma-validate, ma-approve. Hanggang sa naging people pleaser tayo. Tapos ang ending, we resent ourselves for being pushovers. Minsan, sobra nating mahal ang ibang tao o sobrang takot tayong ma-reject nila. Na halos mawindang tayo pag hindi nila tayo gusto. Kaya sa ilan, criticism feels like a stab to the soul. Pero meron namang iba dyan, Papa Kels. Sige pa, nagre-rage. Clickbait pa nga sa social media. So let's talk. Brain and Gospel style. Pag-usapin natin ang science at theology behind people-pleasing. Ang tawag ko dito, psycho-theological discussion. Ay, teka lang, wait lang. Bakit people-pleasing? Kala ko ba book ito about bashing? Relax ka lang, be. Dito talaga tayo magsisimula kasi ang totoo, hindi pare-pareho ang sakit ng bashing. May taong nababash, nagkakape lang. May taong nababash, tatong araw na naka-cut off ang comment section at nagdadasal na Diyos ko, Lord. Kunin mo na sila, please. At alam mo kung bakit? Kasi ang level ng sakit na nararamdaman mo kapag napipintasan o nare-reject ka ay naka-anchor sa pagiging people pleaser mo. Kung matagal nang nakatali ang survival mo, self-worth mo, at sense of belonging mo sa approval ng iba, isang side comment lang, no, OOTD, ang itim naman ng kilikili. Feels like a full-blown character assassination. So bago natin ma-turn ang bashing into blessing, kailangan muna nating sagutin ang mas masakit na tanong. Bakit ba mahilig akong magpasaya ng iba kahit ang puso ko ay durog na durog na? Reminder lang ha, buffet style tayo dito. Hindi ko kayo inimbitahan para maniwala agad sa mga ilalapag ko. Ang gagawin ko, maglalatag ng kwento, psychological research at biblical principles. Tapos, kayo ang pipili kung aling info ang i-consume nyo. My words have no meaning unless you give them one. Ang role ko, mag-share kung paano ko tinurn ang bashing into blessing. Ang role mo, discernment. Totoo ba ang pinagsasabi ni Lola? Kung ayaw mo ng lasa ng isang bahagi ng librong ito, di skip mo.
Kung may nag-resonate naman, take it home and let it nourish you. And just to be clear, lahat ng isusulat ko dito at saka yung accountability ko for getting it right, that's between me and God. My words have a purpose, and that is to share my brain and gospel knowledge and experience about being bashed and overcoming its psychological effects. Pero lahat ng judgment mo, good or bad, habang nagbabasa ka, sa'yo yan. Accountable ka kay God sa mga side comments, intrusive thoughts, pamimintas, pagrereklamo. Kayong ni God ang mag-usap niyan. Okay? So, klaro tayo. Alright. Let me share the thoughts I stitched together from neuroscience, psychology, and scripture para mas malinawan tayo kung bakit tayo nagiging people pleasers. Kaya madalas na pagtitripan ng mga bashers. As usual, gagamit ako ng acrostic ng salitang clingy, C-L-I-N-G-Y, para mabawasan na rin ang pagka-clingy mo. Cringe na kasi, be. Charot. Okay, letter C. Crying and cuteness for survival. L. Laban, Paul V. versus Freud. I. Iba't ibang attachment styles. N. Naging resulta ng trauma. G. Gulo-gulong persona, kakaplis mo sa iba. At Y. Yamang tribo, para marami tayo. Clingy, the reason behind your people-pleasing energy. Lumaki ako sa panahong totoo ang Jurassic World. Charot. Meaning walang handheld phones, walang internet, walang scene. Ang connection namin ay galing sa mga chismosa sa tindahan, sa mga nagkukutuhan sa hagdan, at sa mga kwentong barbero ng mga lalaking kunway nagpapagupit, pero kalbo naman. Charot. At kahit analog ang mundo, kapag ikaw ang naging tampulan ng usap-usapan, nako, digital ang sakit. Abot hanggang kaibuturan. Parang medieval times, no? May excommunication, may bulong-bulungan, may mga parinigan. Isang public square of persecution na wala kang microphone at platform para ipagtanggol ang sarili mo. Kaya kailangan mo rin ng allies, kakampi, mga taong magdadala ng side ng kwento mo sa kabilang sulok ng barangay. At higit sa lahat, kailangan mong magintay dahil lilipas din ang chismis. Basta huwag mong patulan. Ang pag-aamok sa neighborhood ay lalo lang pagpipiestahan. Kaso, ang hirap na hindi patulan, no? Ang hirap maging unbothered. Naalala ko birthday ko noon, high school pa ako. Puno ng insecurities, lagi nakayuko kapag maraming tao, introvert ang peg ng lola nyo. Then may isang nanay sa compound na bumati sa akin. Hindi ko na maalala kung anong sinabi ko. Basta, naalam ko lang, naiya ako. You know, being center of attention was not really my thing. Ay, may ganun kunwari. Noon. So, hindi ako nakasagot ng maayos nung binati niya ako ng happy birthday or something. Hindi rin ako nakipagtsikahan. Gaya ng, inaasahan ng mundo kapag may birthday greeting. Kaya pag-uwi ko galing sa school, ako na yung main character sa kwentuhan ng mga chismosa. Na-offend pala si nanay sa reaction ko. Siya na binate, siya pa suplada. Kala mo na, napakaganda. Kala niya, hinga ako ng handa. Galit na galit daw si nanay. Sabi ng hipag kong, nakigalit na rin na parang isang malaking krimen ang nagawa ko. Ayun, gumuho ako. Sa hiya, sa takot, sa insecurity. Ilang araw kong di lumabas ng bahay. Nagkulong ako sa TV, pocketbooks, at VHS tapes. Hindi nyo pa alam yun. Walang kaibigan, walang kakampi, sa naganap na siraan. Mas lalo tuloy akong naging misunderstood sa buong neighborhood. Then one time naman, may namatay na kapitbahay. So nakiramay ako. Iniisip ko, baka mamaya tampulan na naman ang usapan kapag hindi ako nakiisa sa, yung kanilang kalungkutan. Kaso, imbes na condolence, ba yun yung sinasabi? Ang nasabi ko, I'm sorry. Sanay kasi ako sa mga American movies, diba? I'm sorry for your loss, mga ganun. Pag-uwi ko, sermon na naman. Sabi ng kuya ko, ba't ka raw nagsusorry? Hindi mo naman daw pinatay yung anak nila. Para, ayun, nawala na naman ako ng ulo sa hiya. Mas lalo na nung nakulong ang nanay ko, 'di ba? Hindi na kami nakakabayad ng upa. So kulang na lang lamunin ako ng lupa.
Gusto kong maglaho na lang sa mundo para wala nang masabi yung mga tao. Pero looking back, bakit nga ba ako masyadong nag-care? Hindi ko naman gusto yung mga kapitbahay namin. Hindi man ako pala kaibigan. Bakit mahalaga kung gusto nila ako? Bakit kailangan nilang maintindihan ang personalidad ko? Bakit kailangan wag akong maging villain sa kanilang kwento? Sigurado akong hindi lang akong may ganitong experience. Mas grabe nga lang ngayon. Kasi sa internet era, isang talon lang sa Reddit rabbit hole, ang hirap makalabas tao man o brand ang pinulaan. Kahit minsan may katotohanan, minsan petty lang. Nakaka-mesmerize pa rin makisawsaw, makispill the tea, at makiproject sa galit ng iba dahil nakakalimutan natin ang sarili nating problema. It's one thing na gustuhin nating goods tayo sa paningin ng mga kapitbahay, pamilya, kaklase o katrabaho. Pero yung halos magmakaawa tayo na magustuhan ng mga netizen na hindi naman natin kilala. Grabe ang stress, 'di ba? I'm glad na nakisali ako sa internet hype bilang isang very public persona. Naks, lingera si Lola. Ngayon na pa senior citizen na ako. Pero paano yung mga digital natives? Yung mga lumaki na ang sukatan ng halaga ay hearts, likes, at approval emojis. Ang sakit siguro para sa kanila kapag nabash, no? Pero what if? Likas pala talaga sa atin ang gustuhing magustuhan. What if survival instinct to? What if paglabas mo pa lang sa tiyan ng nanay mo, people pleaser ka na talaga? Kaya pala tayo pinanganak na sobrang cute. Cuteness overload at iyakin. Ito ang unang social armor natin sa mundo. At dito rin nagsimula kung bakit nasanay tayong mag-seek ng approval ng ibang tao. Sa letter C, crying and cuteness for survival. Will you believe me if I say na ang people-pleasing instinct ay built-in sa genes natin? Oo, totoo siya. At kung wala to, hindi tayo makakasurvive, lalo na nung baby pa tayo. Sa second mental health book ko na Dakilang Baliw, From Utak Topak to Brain Kalasag, pinaliwanag ko kung paano nade-develop ang reptilian brain ng isang baby habang nasa loob pa lang ng tiyan ni mommy. Ito ang parte ng utak na konektado sa spinal cord at ang pangunahing trabaho nito ay turuan ang baby kung paano mag-signal o makipag-communicate sa outside world paglabas niya. Since babies can't talk, can't explain, can't negotiate, kailangan nilang magpadala ng malinaw na alert signal kapag gutom sila, basa diaper, may colic, may kabag, 'di ba? Inaantok o kaya hindi sila komportable. At ano ang signal na 'yon? Yes, sir. Iyak. Crying. Kung hindi umiiyak ang baby, walang makakaalam ng pangangailangan niya. Papansin lang ang peg, 'di ba? Imagine, a baby na tinapon sa basurahan. The only hope for rescue is kung iiyak siya at may makakarinig kung tahimik siya. Hindi pwede kasi lalanggamin, dadagain, o kaya mamamatay siya sa gutom. That's not drama, that's biology. So check natin the science behind crying. So speaking of biology, no, may libro si Charles Darwin, yan, kilalang biologist, na nilathala noong 1872, my goodness, 100 more years ago, na pinamagatang The Expression of the Emotions in Man and Animals. So ayon kay Darwin, sa lahat ng facial expressions ng tao at hayop, ang pag-iyak lamang ang walang malinaw na purpose or functional precedence. Tinawag niya itong non-functional overflow. Hindi kasi tulad ng ibang facial expressions, di ba? Growling, sneering, smiling. May malinaw na silbi yun sa survival, communication, or defense. Kan ba? Yung pag-iyak kasi parang walang next na action. Parang it means surrender. Wala na, wala kang planong umaksyon next. So, halimbawa, pag narinig mong umangil yung leon, ibig sabihin nun, it's a preparation na aatake siya sa'yo. O kaya, ngumiti yung tao sa'yo. It means na ang kasunod nun ay kakamustahin ka, o kaya tatango, makikipagkamay. Ibig sabihin, sa akong kaibigan, hindi tayo magkalaban. So, yung mga facial expressions na yon, merong kasunod na action. Pero ang pag-iyak daw,
Walang possible next action. Puwedeng umiyak, then umiyak ka kasi ubos na ako. Wala na akong balak i-solve ang problemang nasa harapan ko kaya iiyak na lang ako. Dinagdagan pa ni Sigmund Freud, no, father of psychoanalysis, ng psychological lens yung observation ni Darwin tungkol sa pag-iyak. Para sa kanya, ang pag-iyak ay pag-discharge ng psychic energy o yung tinatawag na cathartic release. Wala ka mang magagawa habang umiiyak, pero after mong umiyak, possible na ma-clear yung brain fog o kaya makapag-isip ka ng solusyon sa problema. Kasi nga, na-relieve na ang utak mo ng pressure mong ah, kasi nga na-relieve ang pressure ng utak mong tinotopak. 'Di ba? Pagdating naman kay John Bowlby, father of attachment theory, mas naging relational ang paliwanag niya tungkol sa pag-iyak dahil nag-a-activate ito ng attachment at caregiving. Hindi man masolve agad ang problema, may posibilidad na may lalapit sa'yo, may iintindi, may kakampi, ba? Magtatanong, what's going on? How can I help? Nabanggit ko rin 'yan sa librong, sinulat ko, God and Psychopath 'no, Exploring Psychology Through Biblical Lens. Ang isang research na nilathala sa PLOS, PLOS Biology nina Shani Agron at ang mga kasamahan mula sa Weizmann Institute of Science. As per research nila, ang emotional tears ng tao ay odorless, walang amoy 'no. Pero may chemical molecules 'to na kapag dumikit sa hangin, na tumulo sa balat mo, ay nakakababa ng aggression, lalo na sa mga kalalakihan. So ibig sabihin, hindi lang weakness ng babae ang makita ang batang umiiyak, may biological effect din ang pag-iyak sa lalaki. Nababasag ang galit, bumababa ang aggression, at parang nadi-disarm ang fighting mode nila. Kaya tama si John Bowlby, no? There is something about crying that triggers mercy, attachment, and caregiving. Kaya minsan, kahit minsan crocodile tears pa nga, may reflex pa rin tayong maawa, 'di ba? Astig, no? Sa libro namang The Boy Crisis, sinabi ni Warren Farrell na mahalaga ang aggression sa kalalakihan, lalo na sa survival-based roles. Kasi kahit pa may cultural push ngayon na, oh, dapat lalaki emotionally expressive ang peg nyo, ha? May mga sitwasyon kasi tulad ng firefighting, combat, no? Sa military combat, o life and death emergencies, hindi ubrang mag-emote, hindi pwedeng umiyak kasi detrimental yun sa aggression na kailangan mo to survive. Sa mga gantong sandali, hindi pwede na mag-freeze ka, maging catatonic, iiyak ka in hopelessness, tapos lalaki ka. Kasi kailangan mabilis yung decision mo, very controlled yung aggression para mabuhay ka. Dito pumasok yung pananaw ni Pete Hegseth. I don't know if you're familiar with him, no? Isa siyang American military man turned author and newscaster na currently working under the administration of Trump, na nagsabing walang lugar ang kababaihan sa direct combat zone. O, di ba? Trigger alert sa mga neo-feminists. Biglang may chorus ng, ha? Hindi kami pwedeng maging military. You can't tell us women what we can and cannot do. O, diba? Classic. Wait lang. Ano bang point ni Hegseth kasi? Hindi naman daw to simpleng usapin ng kakayahan o karapatan ng babae na maging involved sa military affair, kundi biological, no? Biology at survival dynamics. Isipin mo nga naman, magkasama ang lalaki at babae, sundalo pala, pareho sa war zone. Tapos may sumabog, may barilan, may patayan. Kapag ang isang babaeng sundalo ay mas narattle at umiyak, which is, natural stress response, particularly sa babae, dalawang bagay ang maaaring matrigger sa lalaki. Number one, protective instinct. Number two, bababa aggression niya dahil sa empathic or mirror neuron response from the umiiyak na babaeng sundalo. Ang problema, sa gitna ng digmaan, ang lalaki dapat lumalaban na hindi siya naapektuhan ng hopelessness ng kasama niyang babae. Kasi emotional contagion yun. So, pwedeng makasama, 'di ba, sa survival ng group. Umiiyak yung isa mong kasamahang sundalo. Sa halip na makipaglabang ka sa enemy, ang magiging focus mo is how to keep that person safe. Grabe 'no, luha at iyak pa lang ang dami na nating napag-usapan mula survival, aggression, empathy.
hanggang people-pleasing. Kasi sa pinakaugat nito, ang pag-iyak ay isang biological signal, which means, please spare me, please don't hurt me. Isang tahimik na pakiusap para sa awa, proteksyon at paghinto ng pananakit. Sa modern neuroscience naman, ayon kay Jack Panksepp, father of affective neuroscience, ang pag-iyak ay hindi instant pampakalma. Hindi siya parang switch na iiyak ka lang tapos okay na. Ang totoo, ang ginhawa dumarating after ng emotional overload, lalo na kung may nakayakap sa'yo, may umiintindi sa'yo, o may taong nagsasabing, hey, umiyak ka lang, andito ako. Likewise, crying is not an emotional weakness, no? It is the brain's oldest survival language, designed to stop aggression and summon care. May mga brain imaging studies na nagpapakita na kapag umiyak ang tao, umiilaw ang mga bahagi ng utak na may kinalaman sa emotional processing at regulation. Parang nagsasabi ang utak, sobra na to, kailangan na natin magbawas ng bigat. Kasabay nito, may mga neurotransmitters na nire-release tulad ng oxytocin at endorphins na tumutulong magpakalma ng sistema, lalo na kapag hindi ka nag-iisa sa pag-iyak mo. So from Darwin, Freud, Bowlby, modern neuroscience, malinaw to. Crying may not solve everything, but it increases your chances of survival in a cruel world. I know, dumudugo na ang ilong nyo sa science talk. Ako nga, duguan na rin ang utak. Proceeding tayo sa exciting part. The Gospel of Crying. Oh, wow. Darwin says crying is non-functional overflow. Scripture says crying is what humans do when only God can act. Di ba? Tama si Darwin eh. Hindi kayang solusyonan ng pag-iyak ang problema. Pero sa Bible, ang pag-iyak ay isang pagtawag ng tulong, lalo na sa Diyos. Kapag kaya may Book of Lamentations, 'di ba? Kung saan pwede kang mag-rant, umiyak, magreklamo kay God, and remember the shortest verse in the Bible, Jesus wept. Ibig sabihin, ang pag-iyak ay hindi kawalan ng pananampalataya. Ito ay pag-amin ng limitasyon ng tao. Kung ang Diyos nga umiiyak, ikaw pa kaya? Ang problema sa atin, kapag may nakita tayong umiiyak, si anak natin, lagi natin sinasabing, Tana, be strong, kaiyak, matapang ka, di ba? Mali pala yun. Dapat pala, we encourage crying. At kapag natapos na ang pagdanak ng luha, ayun, pwede na tayo mag-proceed sa next step. They want to talk about it. Since kalmado na ang utak at hindi na hysterical ang emotions, mas madali nang masabi ang saloobin. I remember a mom messaging me, Lola, yung teenager ko, bigla na lang umiiyak. Pag tinanong mo, sasagot lang, di niya alam. O kaya wala lang. Pacheck ko na ba sa psychiatrist? Sumagot ako. Sabi ko, bakit? Bawal po ba umiyak sa bahay niyo? Kasi di ba teenager sila with raging hormones, daming emotions. Kahit sila, hindi rin nila alam ano nangyayari sa feelings nila. Our home should be the safest place to be authentic, to cry. Dapat ang sabihin niya, "Oh anak, naiiyak ka ba? Sige, go ahead, iyak mo lang lahat. Tapos kapag ready ka na to talk about it, makikinig ako sa'yo. O kaya ma, makiiyak ka na rin, 'di ba? Magiginhawa ka." Kasi what if crying is a form of praying, 'di ba? A way for them to speak to God. Huwag nating pigilan. Kahit ikaw, iyak ka, dali, iyak ka now na. Every day, if pwede, kasi it's good for your health and survival, promise. But wait a minute, kaping mainit, ano kinalaman ng pag-iyak sa people-pleasing and bashing? Nakakairita nga, makakita ng batang iyakin. Actually, hindi ka naiirita na may mirror mo lang yung pain or discomfort nila and you don't like it kasi maiiyak ka rin. Anyway, I digress. Anong connect ng crying sa people-pleasing and eventually bashing? At ito pa, kapag hindi umubra ang iyak, meron pang ibang weapon. Weapon talaga. Ang mga babies para protektahan natin sila laban sa bashing or bullying. Schema of kindness. Bakit kahit pagod, inis at galit tayo, isang ngiti lang ng baby, tanggal agad ang bad mood natin? Dahil daw ito sa tinatawag na Kind-Shen schema. Kind-Shen schema. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko. Ano raw? Bakit parang skincare brand? Ito ang concept ni Konrad Lorenz, an Austrian scientist considered the father of modern ethology. Ethology is study of animal behavior.
Kain-Shen's schema is known as the science behind why babies are irresistible. They can disarm even those with hearts of stone. Pansinin niyo, bakit ang mga babies merong chubby cheeks, taba ng pisngi, sarap kagatin. Ang lalaki ng mata, tapos ang lambot ng skin, tapos ang kawawa, helpless movements. Walang adult na hindi maa-attract mag-alaga sa baby na ang taba-taba ng pisngi, super sarap kagating kahit iyakin pa. Ang helplessness ng bata na titrigger yung caregiving instinct natin. Kaya hindi totoong may sanggol na pangit. Lahat sila cute, lahat silang bango, lahat sila ang sarap alagaan o protektahan. Yun lang, kapag lumaki na, ibang usapan na yung cuteness nila, ging cute na, nakaka-stress, sarap na itapon sa basurahan. Joke lang. Pansin mo rin ba na when babies grow into toddlers, nagiging adorable little manipulators sila? They slowly discover their superpower, cuteness, and fake crying. Kapag umiyak sila, natataranta caregivers. Gagawin lahat. Maibigay lang yung kailangan. At minsan kahit luho pa yan. Kapag naman tumawa sila with those big, beautiful eyes, ayan na. Kahit wala silang hinihingi, kusa nating ini-spoil ang cute na baby. At doon nila nare-realize, wow, may magic pala ako. Isang iyak, may kakarga. Isang tawa, may mag-aalaga. Isang titing, may susuko. At ang batang maraming tagapag-alaga, di ba? It takes a village to raise a child. Mas mataas ang survival chances niya, even against bashing and bullying. Mas maraming access sa pagkain, pagmamahal, seguridad, damit, gamot, at proteksyon. In short, mas maraming na-attract na caregivers, mas tumitibay ang survival. Hindi lang sa pagkabata, kundi hanggang sa pagtanda. Kaya lang, habang lumalaki na ang bata at unti-unti na nag-iibang itsura, wala ng chubby cheeks, mabaho na yung utot at hininga. Ayun, naiirita na tayo sa kakulitan at kalikutan. Napapalo na natin sila at napapagalitan. Kapag ganito, tayo naman ang may upper hand. Do as we want and you will be rewarded and loved. Gawin mo to, mamahalin kita. Nasa conditional mode na tayo nila Skinner at Watson, yung founder ng behaviorism. Hindi yun bilihan mo ng skincare. Kaya naman maraming mga magulang ang may ganitong moment sa mga anak. Anak, sayaw ka nga para kay Ninang, para may gift ka. Dali, ikaw naman, kahit hiyang-hiya, go pa rin. For applause, for approval, for love. Alam niyo ba, mataas ang grades ng anak kong yan. O ikaw naman, gagalingan mo lalo sa school. Kahit duguan na utak mo kakaaral. For reward, for your caregiver's pride, for your love. Minsan pagod ka na nga maging achiever, maging performer, pero gagawin mo pa rin. Hindi dahil gusto mo, but because takot kang mawala ang love at attention sa'yo ng mga tao, lalo ang caregivers mo. And here's the plot twist. The same people-pleasing system, crying and cuteness that helped us survive as children is the same system that can destroy us as adults. Lalo't hindi ka na umiiyak at hindi ka na rin cute. Depende na lang kung Team Sigmund Freud tayo or Team John Bowlby. Sino na naman itong mga to? Ay, naku Lola, after reading this book, may degree na ba ako sa psychology? Wala. Pero I'm giving psychology away for you to apply it well in your life. Para hindi ka palaging pabiktima ng bashing. After nito, magiging victorious mindset ka. Prom.